Mga kapuso, matapos ang lindol, hikahos sa pagkain at tubig ang mga taga-tubigan sa Bohol. Maraming kalsada sa lugar ang napinsala, kaya pahirapan ang pagdadala ng relief goods. Kamustahin natin ang kanilang sitwasyon. Naroon ang kasama natin si Ivan Mayrina. Ivan. Yes, Rhea, panibagong araw, panibagong mga hamon ang harapin ng mga taga-lalawigan ng Bohol, partikular dito sa bayan ng Tubigon, sa kanilang muling pagharap sa mga panibagong hamon nga na kanilang kailangang malampasan. Kasunod nga nitong napaka-mapaminsalang lindol na naganap nitong araw ng Martes. Kanina Rhea, napuntahan natin ang Central Elementary School dito at may hindi bababa sa 700 pamilya ang nagsisiksikan doon, takot na makauwi sa kanilang mga bahay dahil kung hindi man tuloy ang napinsala, may mga cracks naman at natatakot na sila na baka tuluyan itong gumuho dahil maraming ang mga natamong pinsala kasunod ng lindol. At ngayon, Rhea, kausapin nga natin si Ginoong Georgie Pauls Roloma, kawani ng DILG dito sa bayan ng Tubigon. Magandang umaga sa inyo. Good morning po. Nakita ho natin yung sitwasyon kanina, ano? May mga ibang mga bayan na nagrereklamo yung mga residente na hindi raw sila nararating ng relief goods. Kayo dito sa Tubigon nararating ba? Dito naman sa Tubigon, meron naman nakarating na mga goods para sa ating mga kababayan na kailangan. Kaso kulang pa rin po ang supply. Kasi lalo ngayon na nasa kondisyon sila na stress at pagod, sobrang kailangan talaga nila ng pagkain para naman maibsan yung yung pananamlan nila at yung naramdaman nila sa sitwasyon ngayon na napaka-sakit kung isipin ng mga taga-Tubigon. So kumbaga nakakadagdag yun sa siguro sama ng loob nila, ano, na siguro nagtatampo, akala nila hindi sila nararating ng tulong. Oo naman, kasi alam natin marami naman ang tumutulong sa atin, kaya lang talagang kulang ang supply ng pagkain, lalo na sa tubig, mga pagkain na pantawid kumbaga. Nabanggit mo yung mga pangunahing pangangailangan. Ano ba talaga ngayon yung pinaka-urgent, ika nga, na pangangailangan ng mga taga rito? Sa ngayon po, yung una, yung tubig. Kasi namumblema tayo dahil napiktuhan yung mga... Drinking water ito? Drinking water ito. Namumblema tayo sa tubig. At saka yung pagkain din. Kasi dahil nga yung iba, hindi na nakapasok sa kanilang mga trabaho. So, namumulima talaga sa ilang araw na rin tayong andun sa evacuation center ng ating mga kababayan. Tapos yung basic services ng ating LGU, medyo naantala muna, no? Meron ba mga bukas na opisina ng gobyerno sa mga araw na to? Sa ngayon, bukas po ang lalo na yung Municipal Disaster Risk Reduction Management Council. Talagang ginagawa namin ang lahat kung paano masagot at mabigyang pansamantalang nandali ang lunas yung mga naramdaman ng mga tao ngayon, lalo na yung mga pangangailangan nila. Ginoong Roloma, nag-ikot tayo kanina dito sa mga kabahayan dito. Marami yung mga talagang napinsala. Ano? Sa pakikipag-usap mo sa mga kababayan mo dito, paano nila tinatanggap to? O tanggap na ba nila yung nangyari nitong Martes na biglaan, masaya ang buhay nyo dito, tahimik, tapos biglang mangyayari itong ganito, napakatindi ng pinsala? Yung nangyari dito, yung iba, natanggap nila. Pero karamihan sa ating mga kababayan, hindi pa rin nila natanggap yung sitwasyon para kasing biglaan kasi yung pangyayari. Pero kami mga Boholano, lalo na yung mga Tubignon, talagang palaban kami. Kasi kahit ngayong sitwasyon, nakita natin yung pagdadamayan ng mga tao, yung pagmamalasakit sa isa't isa at talagang pilit nating nilabanan kung ano man ang ating sitwasyon ngayon. At buong sambayanan po aagapay sa inyo sa inyong muling pagbangon mula dito sa trahedya, ano, na hatid dito naganap na lindol. May tanong ka, Rhea and Igan? Alright, Ivan, may mga pinangangambahan pa bang nasa ilalim ng guho dyan sa Bohol? Ginoong Roloma, ang tanong ni Rhea, meron pa bang mga pinangangambahang na-trap sa guho dito sa bayan ninyo? I understand may 10 namatay, ano, dito sa Tubigon. Meron pa ba tayong mga missing o trap? Sa ngayon parang nagawa na ng lahat ng mga rescue team at saka yun sa mga barangay disaster council kung sa paghahanap yung mga pinaniniwalaan nating missing, pero talagang
medyo okay na. Ang ano lang ngayon, yung ano na lang kung paano totally recover yung mga tao sa sitwasyon ngayon. Yun, Rhea, accounted for na nga yung lahat ng kanilang mga kababayan. Ang problema nga lang ng karamihan, ayan yung mga nasirang mga kalye, yung mga bahay na nadaanan natin kanina. Kung i-describe ko nga, para bang hinugot mula sa kinatatayuan at ibinalibag. Ganon yung itsura ng mga bahay na nadaanan natin dito kanina, Rhea. Okay. Ivan, pakitanong, kasi ang dami bang isolated na lugar, no? Dahil nga may tulay na bumagsak o sirang kalsada. Yung mga tao doon, paisa-isa din ang labas, pero nababahala tayo na gutom, uhaw at meron ba bang ilang lugar doon na hindi pa napapasok bukod kahapon napasok nyo yung Loon, pero may iba pa bang lugar na hindi pa rin mapasok, Ivan? Ginoong Roloma, dito sa bayan ninyo, meron pa bang hindi napapasok? Meron pa bang mga isolated na barangay na posibleng may mga tao pa ron at nangangailangan ng agarang tulong? Ang lahat naman ay napapasok din yung mga roads natin papuntang barangay, pasabon naman. Yun nga lang, medyo talagang yung mga infrastructure natin, yung mga structures natin talagang delikado at saka talagang bagsak talaga sa pagkakatao ito. Yun yung bayan ng Tubigon, Igan, pero dagdag sa sagot ni Ginoong Roloma, may mga ibang bayan naman na isolated in the last 2 days pero unti-unti pa lamang napapasok, nagkakaroon ng access nitong mga nakaraang oras o kahapon lamang nasimulang mabigyan ng tulong. At kung maabot naman, may katagalan talaga yung biyahe tulad halimbawa nitong Tubigon, a mere 60 kilometers, dati binibiyahe ng less than 1 hour, ngayon inaabot ng 1.5 hanggang 2 oras. Kaya isa sa mga hamon niya na hinaharap ng mga rescuers at ng mga nagbibigay ng relief goods para maabutan ang lahat ng nangangailangan dito, Igan. Okay, maraming salamat, Ivan Mayrina.